Kumuha kayo ng mga kawal at pabantayang mabuti ang libingan. Kaya't pumaroon sila at nilagyan ng tatak ang bato at pinabantayan ang libingan upang matiyak nila di ito pinapakialaman ni naman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pangaral. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po. Sa gabi ito, ang ating ginagawa ay ang pagbabantay sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong sa Jesucristo. Pangalawa, ang pag-usbas ng panibagong apoy at ganoon din po ang tubig. Ang panibagong apoy at tubig ay ito din po ay ang pagre-renew ng ating mga binyag. Kaya kanina, may renewal of baptism. Sinasabi natin na tayo, ialay natin ang ating sarili para sa Diyos, sa tulong ng Diyos. Ikukumpisal ang ating mga kasalanan sa tulong ng Diyos at mapaglikuran natin ang Panginoon sa tulong ng Diyos. Tayo naniniwala sa artikulong pananampalatayang ito, naniniwala tayo sa tulong ng Diyos. Ito yung ating pangako. Pero mga kapatid, tayo ngayon ay nagsasagawa sa banal na misa ito para ialay natin para sa ating Panginoon Diyos. Ang pagbabasbas ng panibagong apoy at ng panibagong tubig ay ito'y isang malaking parte sa buhay natin. Dahil yung tubig at apoy ay ito yung isa sa pinakamahalagang ito'y ginagamit nating mga tao. Ito yung mga simbolong mahalaga sa buhay nating mga tao. Ano ba yung kahalagahan ng apoy? Sa ating mga tao, ano ba ang kahalagahan ng apoy? Ang apoy ay nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng init. Dahil tayo noong panahon ang tao ay naglalakbay sa pagiging makasalanan. Pero may isang liwanag na nagbibigay sa atin ng patnubay. Kung ating balikan yung ating mga pagbasa, mula sa aklat, unang pagbasa natin ay ito patungkol sa paglikha ng Diyos, paglikha ni Yahweh sa sanlibutan. Pangalawa, yung kaysaysayan ng paglalakbay. Pinapatnubayan sila ni Yahweh, yung mga Israelita, para makatakas sa mga Ehipto. Pangalawa ay yung pagsasakripisyo ni Abraham ng kanyang anak. Diba? Kaya sana sa atin, ang liwanag na dulot ni Kristo sa buhay nating mga tao, naway sa pagdiriwang natin itong pagbasbas ng panibagong apoy ay ito naway magbigay sa atin ng liwanag. Mag-alab nawa ang ating mga puso para tayo'y patuloy na maglingkod sa Kanya ng taus-pusong paglilingkod. Ang pangalawang mahalagang bagay sa atin ay tubig. Ano ba yung tubig? Gaano ba natin kahalaga sa buhay natin ang tubig? Ang tubig ay buhay. Kung walang tubig, walang buhay. Ang tubig ay sumisimbolo ng paglilinis. Kung ating balikan yung unang himala ng ating Panginoong Jesus, doon sa kasalan ng Kana, yung tubig ay ginawa niyang alak. Kung ating balikan, nung si Jesus ay bininyagan sa Ilog Jordan, sa pamamagitan ng tubig ay siya'y nilinis. Ito din yung sa bawat isa sa atin dito ngayon. Ang tubig ay buhay. Ang tubig ay sumisimbolo ng paglilinis ng ating mga kasalanan. Nasa pagdiriwang natin itong pagbasbas ng panibagong tubig ay naway lakbayin natin ang buhay natin ito
ng may takot sa Diyos at puno ng paggawa ng kabutihan, lalong-lalo na sa ating kapwa. Dahil tayo'y binyagan, nire-renew natin yung ating mga pangako ng binyag. At kung tayo'y binyagan bilang mga Kristiyano, dapat gumagalaw tayo bilang isang Kristiyano. Ano ba yung Kristiyano? Ano bang ibig sabihin ng pagiging isang Kristiyano? Ang Kristiyano, kaya tinawag ang taong Kristiyano dahil sila yung mga tagasunod ni Kristo. Ngayon, kung tayo yung tagasunod ni Kristo, since tayo binyagan at tayo tinatanggap bilang isang Kristiyano, ay naway magiging katulad tayo ni Kristo. Ano yung ginagawa ni Kristo? Yun dapat yung magiging larawan natin sa pamumuhay natin sa buhay na ito. Naway ang simbolo ng apoy at simbolo ng tubig ay mag-aalab sa bawat isa sa ating paglalakbay sa buhay na ito, na puno ng pagpapasalamat natin sa Diyos. Naway sa pagbabantay natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sabi nga sa ating unang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, yung muling pagbasa ay kung tayo nakiisa sa pagkamatay ni Kristo, dapat makiisa din tayo sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Dahil nagiging walang bisa ang kamatayan, dahil sa pagiging matuwid ng ating Panginoong si Jesus sa pagkakawagitan ng kanyang muling pagkabuhay, kaysa nagdaragan din tayo. Naway, sa ating pakikiisa sa pagdiriwang na ito, sa pagbigay ng panibagong pag-asa ng Diyos sa tao, na kung saan inialay niya ang kanyang sarili para sa kaligtasan natin lahat. Kahapon pa lamang, sariwa pa sa ating mga isipan yung ginagawa natin sa panahon ng Biyernes Santo. Naway, patuloy nating maisa sa buhay. Bilang Kristiyano, bilang binyagan ng Iglesia Pilipina Independiente, dapat natin may papakita na ay ito'y isang Kristiyano. Isang miyembro ng Iglesia Pilipina Independiente. Diba? Dapat pagsikapan natin, mailathala natin yung pagiging miyembro natin ng pagiging isang Kristiyano, pagiging Iglesia Pilipina Independiente. Ano ba yung taglay ng simbahan? Pagiging makadiyos at pagiging makabayan. Nawa sa atin dito ngayon, naway patuloy natin paliwanagin yung ilaw na dala nitong Paschal Candle. Pailawin nawa natin ito sa ating kapwa para nang sa ganon makaligtas tayo ng kaluluwa ng ating kapwa. Sana'y kasabay ng pag-alab nitong kandilang ito, ganun din mag-alab yung ating pananampalataya at paglilingkod natin sa Diyos. Naway hindi lamang ito magiging simbolo. Naway hindi lamang ito magiging tradisyon. Dahil ito'y ginagawa natin sa panahon ng mahal na araw, sa panahon ng Sabado de Gloria, bukas ng pagkabuhay. Naway ito'y tumatak sa ating mga puso. Dahil pag nakatatak sa ating mga puso ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, taglayin natin yung kanyang tinuturo. May isa sa buhay natin yung ating tinuturo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nawa, sa gabing ito, tayo nawa sa pagre-renew ng ating mga binyag, sa pagbabasbas natin itong mga kung anumang kagamitan, naway magpaalaala sa bawat isa sa atin na meron tayong isang misyon na kinakailangan may sa katuparan natin. Ang misyon ng Diyos. Kaya sabi ko nga, kaya siguro yung iba matamaan sa holy water dahil ang tubig ay nagpaalaala sa atin sa banal na binyag.
Kaya siguro pag natamaan ng holy water ay, madalas nakikita ko dito, pag natamaan ng holy water ay nagugulat. Nagugulat. Uy! Nagugulat. Siguro ito ay reflection din sa akin na nagpaalaala na, uy, meron pala akong isang tungkulin na kinakailangan kong tuparin. Naway ang simbolo ng tubig na ito, yung tubig na ito, at ng apoy na ito, ay magpaalaala sa atin na meron tayong isang misyon. Meron tayong isang tungkulin. Ang paglingkuran ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa ating kapwa. Pagpalain nawa tayo ng buong may kapal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangailangan. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin ngayon sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong mga Diyos na kamahalan, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang iglesia, lalong-lalo na Iglesia Filipina Independiente sa barangay na ito. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan, na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita, at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-ibigan, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang mga makalangit ang lahat ng obispo, pare, diakono at mga seminarista, lalong-lalo na si Most Reverend Joel Perlares, ang aming obispo Maximo, at si Right Reverend Father Arnold Dumayan, ang aming obispo Diocesano, at si Reverend Father Randy Madhos na aming pari. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng pagkatapatan ng iyong tunay na bibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo rin namin na patubayan mo ang mga puso ng lahat na namumulong sa pamahalaan ng bayang ito at sa iba't ibang bansa. Lalong-lalo na ang aming Pangulo. Magpasya naman sila ng buong talino at may katarungan at mapalaganap nila ang kalayaan, kapayapaan, kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan, ipagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya. Dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita ng may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob na bigyan lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligali, kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin sa iyong harapan ng iyong mga lingkod na sumakabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin igawad mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo,
Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa. At kami, kasama nila'y makarating nawa sa kaganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa Kanya na laging nabubuhay, upang mamagitan para sa amin. Siya na iyon at aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen. Magstayo po lahat. Sa gabing ito, hindi po tayo magbigayan ng kapayapaan dahil sa panahon ito, ang ating Panginoong Kristo ay ipinagkanolo ni Judas Iscariote. Ibigay sa Panginoon ang karangalan na nararapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan, at buong kagalakang ihandog natin sa Panginoon ang mga alay ng ating buhay at gawain. Magsiupo po ang lahat. Itaas po natin ang ating mga alay at tayo po yung nanlangin. Maway Diyos, ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasalanan ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kami na iyong mga mapagpakumbabang lingkod, ay nag-aalay sa iyo nitong sagisag ng aming pagkananautang na loob sa lahat ng iyong bawaan. Amen. Tayo po yung manalangin para sa tinapay. Walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang butil at mula rito ginawa namin ang tinapay na ito. Iniaalay namin ito sa iyo upang sa amin ang naging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na kami tatanggap nito ay mabuklod sa bigis ng pag-iibigan. Amen. Tayo manalangin para sa alak o kapangyarihan ng Diyos, sagapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito na ay maging aming inong espiritual upang kaming tatanggap nito ay makasigla at mapanibago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
Sa ating pong ipapatuloy itong pagdiriwang ng banal na misa sa pagbabantay po natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong sa Jesucristo. Naway ang lahat na naikisa sa pagdiriwang ng banal na misa ay patuloy nawa maging handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoon at naway tulungan tayo niya sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo upang may handa ang ating mga sarili at tulungan tayo may sa katuparan ng kalooban ng Panginoong Diyos. At ang banal na misa ito inialay din mo natin ito sa bawat isa at naway pagkaloob ng Panginoong Diyos sa ating mga panalangin. Ginawa ng Panginoong Diyos at ibuho sa bawat isa sa atin ang ating mga kahilingan at ipagkaloob nawa ang kanyang biyaya at pagpapala. Manalangin tayo mga kapatid upang ating haing marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Ang gabinawa ng Panginoon ang ating hain sa ikabukuri at ikaluluwa natin ang kanyang pangalan sa ating ikabubutihan ng buwan niyang Iglesia. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Itaas ang inyong mga puso. Itinataas namin sa Panginoon. Pagpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Nararapat na siya'y ating pasalamatan at ilihin. Tunay na marapat aming tungkulit magpasalamat sa iyo, O Panginoon, banal lamang, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kaya mga kasama ng mga anghel at mga arkanghel, at ang lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan namin ipinapahayag ang iyong kaluwalhatian. Lagi nagpupurit sa iyo at nagsasabing, banal, banal, banal na Panginoon, Diyos sa mapangyarihan ng lahat. Ang lahat ng ipay ng Panginoon, o sana ay tahasan, hindi na magkakabasin sa pangalan ng Panginoon.
magsilod mo lang. Lahat ng kalalatingan ay sa iyo, Diyos, na mapangyarihan amang makalangit. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawan, pinagkaloob mo ang iyong buktong na anak na sa Yesu Kristo, na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa cross para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at tinatnahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy ang isang pagunita sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya'y pinagkalala, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniraso at binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ay katawan na pinagkaloob ko sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat ng gabi siya ay pinagkulog. Sa kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang malagad at sinabi. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kalis. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi. Inumin niyo ito, kayong lahat. Sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami. Sa pagpatawad na inyong mga kasalanan kailanman at inumin niyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling darating. Kaya nga, Panginoon, tamang makalangit, ginaganap namin ang iyong mabang lingkod at palaalang iniutos ng iwanan. Sa aming pagunita sa kanyang pinagbalang pagpakasakit ng halagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na maguli, at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay, at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito'y inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo, na tanggapin sa iyo makalangit na altar itong aming haing papuri at pasasalamat. Butihing Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalangin mo at pakabanalin mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay may kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Yesu Kristo. Ang lahat nawa nagtanggap ng banal na komunyong ito ay mapuspos ng iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat ng alay ng anumang hain, gayon may sinasamo namin sa iyo at tanggapin mo aming ugulit paglilingkod. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo ng ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya, na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kalwalatian ay sa iyo, O Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman.
tulad ng itinuro sa atin ng ating tagapagligtas na sa Yesu Cristo tayo nanalangin. Magtayo po ang lahat at magkakaw po tayo ng mga mga sa kanilang sinasamo namin sa iyo na iligtas kami sa lahat ng masama at ipagalaw sa amin ang iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkasala at iligtas sa digay. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Yesu Cristo aming Panginoon, na nabubuhay naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo isang Diyos ngayon magpakailanman. Amen. Cordero ng Diyos, karagaling sa kasalanan sa mundo. Hawak ang sa. Cordero ng Diyos, karagaling sa kasalanan. Hawak ang sa. Sabay-sabay po tayong lahat. Dumudulog kami sa iyong mapagmaway, Panginoon, hindi nagtitiwala sa sarili naming pagkamatay, kundi sa iyong maraming kagilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mamulot ng mamungo sa ilalim ng iyong kapat. Subalit likas sa iyo ang pagkamatay. Ipagkaloob mo sa amin kung iyong putiin, Panginoon, na aming tagapin ang katawan ng iyong mahal na anak na si Yesu Cristo, at inumin ang kanyang dugo, upang kami na pinalalakas sa kahilimang ng kanyang buhay, ay manahan sa kanya at siya sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid at mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kunin ninyo ang mga ito sa pangalalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo.
at tanggapin ninyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo Amen. Magsiupo po ang lahat at ating ihanda ang ating mga sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon.